Alam mo ba, may isang insidente na naganap sa akin na hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Nagsimula akong magsalita habang ang aking puso ay bumabayo sa takot sa alaala ng gabing iyon. Ako si Pedro at ako'y isang pedicab driver dito sa aming barangay. Noong gabing iyon, umuulan ng malakas. Ako'y naghintay sa tabi ng palengke, umaasang may dadaan na pasahero. Maraming pagkakataon na naghintay ako sa mga ganitong oras, ngunit tila ang gabing iyon ay hindi pangkaraniwan. Alas negatibo 12 na ng madaling araw at wala pang dumating. Dala ng pagod at pagkabigo, nahulog ang aking ulo sa aking hawakan. Sa gitna ng katahimikan, bigla akong nahagip ng isang anino. Isang napakagandang babae ang lumapit sa akin, mahahabang buhok na bumabalot sa kanyang mukha at nakasuot ng puting dress na tila kumikislap sa liwanag ng buwan. "Pwede po bang ihatid niyo ako sa Barangay Luna?" tanong niya, ang kanyang boses ay halos pabulong at puno ng pag-aalala. Nawawala ako at hindi ko alam ang daan. Naramdaman ko ang puso ko na bumilis, ngunit nagpa siya akong tulungan siya. Pagsakay niya, may kakaibang damdamin akong naramdaman, pero inisip ko na baka siya ay talagang nawawala. Habang nagmamaneho kami, nagtanong siya ng mga bagay tungkol sa akin. "Saan ka nakatira? May pamilya ka ba?" Ang mga tanong niya ay tila sobrang personal, parang siya ay nagmamasid sa akin. Habang nagdaraan kami sa madilim na mga kalsada, unti-unting nagbago ang atmosfera. Ang hangin ay tila nag-uumapaw ng isang masamang presensya. Sa bawat tanong na ibinato niya, ang mga sagot ko ay tila hindi sapat. Biglang sumagi sa isip ko ang isang bulong-bulungan na narinig ko noon tungkol sa mga aswang sa aming barangay, mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at kumain ng tao. Tumingin ako sa salamin at nakitang may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. "Pedro, gusto mo bang makilala ang aking tunay na anyo?" tanong niya, ang kanyang boses ay nagbago, nagiging mas mababa at mas nakakatakot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbago siya sa isang nilalang na may pakpak na parang paniki, may mga pangil na lumalabas mula sa kanyang bibig. Napaluhod ako sa takot. "Ano ka? Gusto kitang ipakita ang aking tunay na anyo. Kailangan kong maghanap ng susunod na biktima. At ikaw ang napili ko," sagot niya habang lumilipad-lipad sa paligid ng pedicab. Ang mga pakpak ay naglalabas ng malalakas na tunog na nagpalakas ng takot sa akin. Sa oras na yon, tila bumagal ang lahat. Tumalon ako mula sa pedicab, sumugod sa dilim. Ang takot na naramdaman ko ay tila nagbigay sa akin ng lakas. Tumakbo ako nang hindi alam ang direksyon, ngunit tanging ang layunin ko lamang ay makaalis mula sa kanya. Sa likod ko, narinig ko ang kanyang halakhak, isang tunog na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Nakatakas ako sa isang bahay na may mga ilaw na nagliliyab. Sa takot, banged on the door, nagmakaawa na tulungan ako. Ang mga tao sa loob ay nagulat at tinawag ang mga alagad ng batas. Pero sa isip ko, nagtatanong pa rin ako, sino siya? Bakit ako? Anong masamang balak niya sa akin? Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang mga alaala ng gabing iyon. Kapag naiisip ko ang mga tanong na hindi ko nakuha ang sagot, labis akong naguguluhan. Iyon ang aking kwento, isang kwento ng takot na nagtuturo sa akin na huwag basta-basta magtiwala, kahit gaano pa man siya ka-innocent sa unang tingin. Ang mundo ay puno ng mga bagay na hindi natin nauunawaan, at minsan, ang mga mukha na tila pamilyar ay maaaring may mga lihim na nagtatago sa ilalim ng liwanag ng buwan.